Ayan mga guys, ah, pag-usapan natin ito. Kasi ito mga guys, ito ang ginagawa ko kung ano, kung sa general overhaul, top overhaul. Ang number one sa lahat mga guys, cleanliness. Yan. Tulad nito, ginagawa natin dito, ini-spray natin ito ng ano, ng brake cleaner. Kasi mga guys, yan, malaking bagay po dyan sa nagbarang dumi sa mga linya ng langis. Kasi sa makina mga guys, ulitin natin, napaka-importante po yung supply ng langis. Kasi kung hindi natin gamitan ng ganyan, kung isalwak natin na hindi natin nalinis yung mga linya ng langis, yung sa butas-butas, pwedeng panggalingan dyan ng ng maingay na makina, yung malagatak, o kaya minsan permanente na lang, hindi na matanggal. Andiyan na parati kasi itong ini-spray natin yan, andiyan yung mga tinatawag na valve lifter. Yung kung ito kasi mga guys, itong cylinder head na yan, hindi ko katulad ng mga 456 na na-adjust po yung niya, yung valve tablet. Ito po kasi hydraulic yan. Ayan mga guys, dahil nalinis na natin yan, ito po yun, nakita nyo po yung yung lawat, yan yung tinuturo ko. Yan po yung yung tinamaan ng ng connecting rod. Yan po yung ginamitan natin na hinasa natin po yan. Nakikita natin mamaya yan kung anong ginawa natin yan. Kasi mga guys, nakasalpak na po yung yung bagong connecting rod. Yung ibig sabihin yung bagong bili o kaya surplus. Yan. Kasi mga guys, yung tama na yun, wala naman ito, katulad niyan. Itong Conrad na yan, yan na yung yan o yung may tama. Yan na yung nakatawat sa 1 at saka 4 kasi yung may tama. Yung pinakita natin kanina. Tapos ilalagay pa natin diyan yung yung tres. Yan to yung ito po yung connecting rod na number 3. Yan po yung piston. Yung piston na yan po yung number 3 kasi yung natin pinakita kanina number 4 po yun. Yun po yung tinamaan po ng malaki o kaya bumaluktot yung connecting rod na yan. Konting paliwanag lang tayo rito. Yan, katulad niyan. Yun, hawakan natin yan. Baluktot po yun. Ito ngayon mga guys, yung yung isang surplus. Sasalwak natin po yan para makumpleto natin dun sa sa 4 na butas. Kasi dalawang connecting rod. Kung pansin nyo mga guys, yung connecting rod na yan, yung hawak na hawak ko na yan, yan o yung buo. Tapos yung isa, yan. Ito po yung tinamaan ngayon ng yan yung green line natin. Yan yung may konting, yung dalawa na yan, konting baluktot. Yan o yung ito o yung surplus. Yan, dumating si Mrs. Kaya yung paa niya. Ayan, kung sukatin natin yung mga guys yan, at saka dun sa isa, mas mababa ng bumaluktot ng 1 mm. Malaking bagay na po yan. Kasi yan, halimbawa po yan, itong sinusukat natin yan, ang sukat po yan, 90. Yung isa, naging 89. 1 mm yung diferensya. Yan malaki po yan. Kung pagdating sa compression po yan, kung mababa ang compression mo, magiging mausok ka walyado. Kaya kailangan natin sukatan ng ganyan para sigurado. 1 mm ang diferensya. Yung muko ng konti yung yung itong sinusukat natin yan. Yung muko niyan. Kaya kailangan palitan natin ng surplus. Yan. Tignan natin mga guys iwatong natin yan. Makikita natin yung diferensya po dyan. 1 mm ang diferensya dyan. Kailangan talagang sukatin ng gusto. Kasi kung hindi natin masukat yan, nagiging palyado tayo. Laking bagay po yun. Yung 1 mm na po yun,
Ang laking bagay po yun. Kung kinaus ka ng, ng compression, yung 1, 2, 3, pare-pares ang compression niya, tapos yung isa, na iba, ay, magiging palyado, mausok ng kulay puti o kaya palyado. Kaya kailangan kung ano yung nakita natin yung problema, papalitan natin. Yan, yung mga yan po yung patong natin mamaya yan. Kasi inuuna nga natin muna yung, yan na yung yung tinuro natin kanina. Yan na yung, di ba nakita nyo kanina, linilinis natin. Yan na in-spray natin, malinis na. Salwak din natin yung timing. Yan, meron niyan, arrow. Dapat nakatawad yan sa gold. Yung gold na yan, tapos doon sa guhit. Yan yung yung timing po ng exhaust side o kaya yan naman intake. May arrow din po yan yung nakatutok sa daliri ko. Kailangan po nakatawat yan. Ayan yung arrow na yan, itawat nyo doon sa gold. Tapos doon sa baba yan, puti na yan, guhit din yan. Ganon din sa kabila. Kailangan natin pantay yan para hindi tayo palyado. Yan ang lahat ng sikreto sa ganyan. Number 1 po yan, timing. Ganon din sa sa baba. Kung ano yung itiniming natin doon, ganon din ang ginawa natin. Pinagtawat-tawad natin yung may mga marking. Kaya linagyan ng marking po yan para mailagay sa tamang timing. Kasi kung hindi natin ilagay yan, pwedeng ayaw umandar, pwedeng umalya o kaya pwedeng hard starting o kaya mahina. Yan, katulad nito mga guys, ito yung sa baba. Ito yung tinuturo natin yan, ito yung bomba ng langis. Yan, meron tayong timing po dyan. Yan, katulad po yan, balancer po yan. Kung katulad sa 456, may balancer din po yan. Kaya lang po ito, chain type. Itawat natin sa, yung puti na yan, nakatawad dun sa dalawang gold. Nakapagitan. Sa balancer po niya nasa driver side. Dalawa po yan. Ito yung isa. Yan. Meron din gold po niyan. Yan. Yung gold na yan, dapat nakatawat din yung tuldok. Kasi yan yung timing din ng balancer sa passenger side. Dalawa rin po yan. At kung ano yung 456, yung Montero, ganyan din. Kaya lang yung Montero kasi, timing belt type yun. Ito, chain type. Yan naman po yung sa crankshaft. Dapat nakatiming po kayo dyan para pagdating dun sa taas, dun sa una natin sinilip kanina, pares na parehas. Pero balikan natin uli mamaya yan kung nasalwak na po yung niya. Yan. Kasi mga guys, kung sumablay tayo dyan, wala na. At kung nagpa-under ka, andyan na yung palyado, walang minor, hard starting, kaya dapat lahat yan nakatiming. Yan. Balikan natin sa taas. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Yung sabi ko nga po, isang salinis na yan, kailangan ilinis ng gusto para hindi umalya. Yun. Balikan ulit natin yung araw na yan. Ulitin natin. Yan o yung itatawad dyan sa gold na yan. Tapos yung guhit. Yan. Bali na yan. Left and right po niyan, yung o kaya tawag intake at saka exhaust. Tawag natin dyan, timing mark position o kaya location o yan. Yan po yung timing po ng D4 CV engine o kaya Hyundai H100 yung latest model, yung Del-I. Kaya mamaya mga guys, abangan nyo rin po ito. Meron din tayong gagawin dito kung paano magpa-andar. Kasi kung hindi natin ginawa yun, pwede mahirapan tayo magpa-andar. Yung mga iba po, nagpapalit sila ng injector. Kaya mahirap po ito, konting ingat, konting tiyaga. Sabi nga, konting ingat at konting tiyaga yan. Pwede na, ganun lang po yun. Kaya medyo itong ginagawa natin, katulad yan. Nakita nyo, kanina, tinuturo lang natin. Isalwak na yung cover ngayon. Ngayon, isasalwak natin yung yung crankcase. Yan si Sir Piolo. Yan ang ating dakilang helper. Turing natin helper kasi mga guys, kasi siya yung kasama natin. Huwag natin sabihin yung helper kasi mga guys, yan eh. Yan yung katulungan natin. Katulad nun,
Siya ang ginawa natin, siya ang naglinis niya. Yung makikita nyo yan, lininis niya yan. Yan. Tapos, kasama natin din siya dyan. Habang ako ang naglalagay dito, kailangan din niyang makita kung paano para sa susunod. Pero ibig sabihin, sa susunod na gawa sa mga ganito, alam niya kung anong sikreto o kung paano technique. Kaya ginawa natin dyan muna mga guys, ang linagay muna natin dyan, twerka muna yon. Kasi ang twerka po niyan, dalawa, kaliwat kanan. Tapos susunod na po yan, puro tornilyo na. Yan. Nut lang muna mga guys, kasi meron nakabaon dyan na tornilyo gis. Mamaya, pagdating po dito, may lagay natin dito sa taas. Dire-diretso na po yan. Kasi kung nakita nyo kanina, watong na natin yung valve cover, kulang na lang dito magpapaandar. Pero, medyo, pag-usapan natin ito mga guys, kasi itong mga ganitong trabaho, medyo mahirap. Kaya ginagawa natin sa mga helper natin, kailangan talagang nakatutok sila. Yung katulad nito, yan, kaway na yan, si Sir Piolo yan, siya yung, ako naman yung isa. Kung kasi nyo po, dalawa yung kaway na kumikilos, ako sa banda rito. Yung nakahawak ng tiren si si Yolo. Tapos mga guys, yung ang sabi ko diyan, huwag niyo munang higpitan. Ilawat niya lang muna, ako na lang mag-final. Katulad po niyan, ilagay na lahat. Ilagay natin yung cross member, yung tinapik natin yun ang pinaka cross member. Kasi mga guys, kung hindi natin tanggalin yon, hindi natin maibaba yung crankcase na yan. Kasi una kaharang po yan. Duwale. Antayin na natin, saglit lang, konti na lang. Kasi yung dun sa kay Boss Piolo, hindi niya pa nilagay. Pero sa atin, dito sa banda natin, nilagay na yon. Yung tornilyo na yon, yun yung tornilyo ng cross member yan. Bali, ano po yan? 4. Dalawa sa engine support, dalawa sa cross member. O yan, ganyan. Kasi imagine nyo mga guys kung hindi natin tinanggal yan, yung cross member na yan, hindi na itong oil pan, hindi rin natin matanggal kasi tawag po dyan sa gabal. Kaya sa harang, diba, yung harang. Ito mga guys, itong video kong ito, marami na akong upload dito. Kinakat-cut ko lang po yan para makita natin kung ano yung mga ginawa natin. Pero ito, nagkakataon tayo na nagawan natin ng kwento ba kung paano nating alalayan yung mga tao. Katulad nito mga guys, siya dun sa kabila, pero mamaya mga guys, mapansin nyo po, pupunta rin ako sa kabila mamaya kasi dito sa akin, may lagay ko. Kaya nga sabi ko po, pagdating sa experience, talaga number 1 sa mga tao, hindi yung como kaya mo, kaya na rin nila, hindi. Kailangan natin ng matyagang yung hawak niya, medyo nangawit na, kaya siniko na lang. Ako nilagay ko na dyan, kaya sabi ko sa kanya, huwag mo munang higpitan kung hindi mo kaya, ako muna. Yan yung lagay natin dyan sa cross member, uunahin muna natin yan, tapos dyan sa support na yan. Diba, nakailagay na yung dalawa. Yan, isusunod mo naman yung sa engine support. Kasi mga guys, yung cross member, dyan nakakabit yung engine support. Ito kasi tinakbo nito, 28,000. Yeah, about 2023 model to mga guys. D4 CV engine. Yan, nilagay na natin dito sa sa kabila. Tignan nyo nga guys, medyo lang tayo dyan, konting konting tiis kasi dahil gumagalaw, medyo ang clearance kasi nito halos 0-0. Konting galaw lang, hindi mo ilagay yung tornilyo, hindi mo pwedeng pilit kasi kung once na lost thread yan, okay na. Tayo na solo yan, nilagay natin yung cover, yung lahat, halos na kompleto natin dyan. Yung guys, nung magpa-andar na tayo dyan, ginamitan natin ng tester, ayaw umandar. Kaya, ang nangyari, ibinaba natin yung taran, ito, starter.
Yan, kasi, ito mga guys, dahil nabaha, nasunog yung armature, kaya, nag-decide ako na na, ibaba yung starter kasi walang lagitik. Nung ibaba natin, patay, disgrasya. Yung armature niya nasunog. Kaya, yan. Na, siya, na, pinalitan natin ng armature, pinalitan natin ng carbon holder, tapos, yung, niya, yung, andito sa loob, yan. Dahil napalitan na natin yon, meron na rin tayong upload dito. Ngayon mga guys, bago tayo magpaandar, kung pansinin nyo po, tinatanggal natin yung, yung fitting na yan na galing sa common rail. Kailangan nating muna yan, kakalasin po yan, tayo magpaandar tayo. Kita nyo po yan, meron diesel po yan. Na sisirit, kailangan yan. Nagredondo tayo yan. Nakita nyo po yan, meron tumulo. Yan. Kung ibig sabihin mga guys, kung tumulo na yan, nilagay mo na yung tornilyo na yan kasi delphi po ito, napakahirap. Once na pinandar mo tapos namatay, na hindi mo na timingan, patay ka rito, may paglalagyan ng injector mo. Meron nga nagsasabi dito na pure air lock daw ang nangyayari, pero hindi pa naman nangyayari sa atin to. May mga ginagawa tayo na ganito na namamatay pero umandar naman uli. Katulad nito mga guys, magpaandar tayo rito. Mga ilang minuto, andar po yan. Okay, segundo lang. Yan, habang andarin natin yan dahil nilagay na, nagpasingaw tayo, kailangan natin ipitan yan. Dapat walang singaw ng diesel para hindi makakaroon ng fuel leak o kaya bubbles. Kasi mga guys, kung nagkaroon ng bubbles po yan, sabi nga po, baka mag-air fuel lock yung injector. Kasi ang Delphi, maraming nakakaproblema, sasabihin dito. Sir Jess, nagpalit lang ako ng valve cover gasket, bakit ayaw nang umandar? Meron pa nga nag-comment pa dito diwalay, makita nyo meron po nag-comment dun sa ginawa natin na, Sir Jess, ginawa ko naman yung ginawa mo, bakit pag under ko sabi niya, huminto pa rin, tapos ayaw nang umandar. Yan, kaya ingatan natin mga guys, ganun ang ginawa natin. Bago tayo maglagay yung pipe na yan, yung tubo na yan, start nyo muna ng mga ilang beses para mabuo yung diesel na lumalabas. Ngayon po, kung nakabuo na yung diesel, lagay nyo yung fitting na yan, pupunta dyan sa injector. Kasi po yan, 4. Bali 5 po yan, yung isa dito sa baba, yung unang-una galing sa fuel pump. Ayan, ganyan lang. Kasi kung hindi natin sabi ko nga dito, kung hindi natin gawin yung ginawa natin, mahirapan tayo rito. Kaya ang gagawin natin dito mga guys, dahil na kumpleto na, start na tayo. Kailangan yan. Yung saka mga guys, bago kayo magpaandar, yung sinaksak natin yan, tanggalin nyo muna, wag nyo munang ilagay yung wire. Habang nagre-redondo po kayo na nakatanggal yung fitting na yon, dapat hindi nakasaksak po yung wire na yan para hindi ma-activate yung kuryente papunta dyan sa injector. Para po hindi gumalaw yung stock ng injector na diesel. Kasi po mga guys, kung nag-under tayo na meron supply po nun, gagalaw yung yung nozzle tip, pwedeng i-release na yung natitirang diesel. Kaya ang ginawa natin, tinanggal muna natin. Ngayon mga guys, natanggal natin yon. Ang gagawin natin, mag-start. Yan, umandar. Pero tignan nyo mga guys one click po nyan, pero may tubig po nyan. Kailangan yung galing sa intercooler nya yan, medyo umalya, kasi kung kasi yung tumatalsik tubig yan ang gagaling sa intercooler yan. Kaya ganun ang gawin nyo mga guys. Kung nakahibok ng tubig, huwag nyo munang ilagay yung intercooler hose from intake, kasi baka maulit-uli. Kaya ganun ang ginawa natin, tinanggal natin. Ayan. Ngayon, dahil natanggal na, nilagay natin yung hose na yan. Yan, yung sa tubig, saka yan, yung tinanggal natin kanina, yung unang start. Ayan lang. Kasi kung hindi natin gagawin, patay, disgrasya uli yung makina. Yan, gagawin uli natin dahil nakumpleto na. Start na tayo. Pagkatapos, magbabay na tayo dito. Ganun lang ginawa natin dito mga guys. Simpleng, ayan, wonder na po yan. Yun lang po mga guys.
Be careful kung gumawa ng ganitong makina, D4CB, Del-Y engine, injector type. Kaya yan lang po, napakasimple. Kaya ano bang gagawin natin dito dahil umaandar na po siya ng maayos. Kailangan nang ilagay yung upuan at i-release na natin. Dito lang tayo mga guys. Yun lang po ang ginawa natin dyan. Be careful, ingat lang. Start ulit tayo. Yan. Para tingnan nyo kung andar ulit. Yun, andar na yan. Tuloy-tuloy na yan. Kaya ang gagawin natin dyan, ilagay natin yung gulong at pwede natin i-release. Ibigay na natin sa may-ari o kaya dun sa nagdala sa atin. Yun lang po. Hanggang dito lang tayo. Bye-bye.